Welcome to Donmar TV News Channel. Pinag-iisipan nyo din yun na pwede kayong mag-retire bilang public servant? Alam niyo po, hindi po kasi ako plastic na tao. Totoo akong tao. Ayaw ko yung minsan nasasaktan ako na yung pangalan ko na pinaghirapan ko, inalagaan ko for how many decades. Dugo at pawis ang puhunan ko at itong mga trapo na politiko, itong mga trolls na ito gumagawa ng fabricated story para sirain yung pangalan ko, magagawa ng istorya na hindi totoo. Na masakit sa akin, pero alam mo, hindi ako galit sa kanila dahil ayaw ng Panginoon yan. Pinapaubaya ko na lang sa Panginoon. I'm sure nandyan ang Panginoon, hindi natutulog at siya ang maghihiganti sa akin. Ako, sa Diyos ko na lang lahat at ayaw ko na lang magtanim ng galit sa kanila. Pero alam mo, ako, sinasabi ko nga palagi na I am a fighter and I always be a fighter inside and outside the ring. Yung katotohanan po, sa palagay niyo ho ba yung dalawang grupo, yung Pusi Group at yung Pimentel Group ng PDP Laban, meron ho kayang posibilidad na magkaayusan pa yan? Alam niyo po, ang akin kasi wala akong vested interest dito sa sarili ko. Yung ibang mga tao may mga vested interest para sa sarili nila, para sa kanilang sarili, sa kanilang mga negosyo. Ako wala. Ang vested interest ko para sa taong bayan, para sa mga maliliit na mga tao na walang kakayahan para sumigaw, ipaglaban ang kanilang karapatan. Itong PDP party, para po ito ang partido po ang pinahalagahan nito yung karapatan ng mga maliliit na tao. At ang gumawa po nito, ang naglikha nito, ang nag-establish nito ay ang Pimentel family. Nandyan po si Coco Pimentel at makapagpaliwanag about sa Partido Demokratiko. Importante ho din ba sa inyo na magkaroon ng some sort of alliance with other groups or parties? Sabihin po natin, si Vice President Leni Robredo ho ba, pagbalik nyo, isa ho siya sa inyong unang kakausapin pagbalik nyo ng Pilipinas? Ako po, open po ako para sa lahat ng sasama sa akin, sa lahat ng mag-agree sa akin. Pero isa lang po ang condition ko, lahat ng mga sasama sa akin, lahat ng maging kasama ko, kailangan pareho tayo ng goal, pareho tayo ng pag-iisip na ipakulong lahat ng mga kawatan sa gobyerno, ayusin natin yung ekonomiya natin, palaguin ulit natin yung ekonomiya natin, at mabigyan ng trabaho ang bawat Pilipino, mabigyan ng pabahay ang bawat Pilipino, mabigyan ng sustainable livelihood ang bawat pamilya. Yun po ang goal natin. Isa lang po yan sa mga pangunahing priority agenda na gagawin po natin pag sila ay sasama sa akin. Yan po ang condition ko sa kanila na gagawin natin yung nagawa kong 22 rounds priority agenda for the country. Yan at po kapag hindi po sila aligned, sasama sila, makapag-desisyon ako na tumuloy, yan po ang magiging goal natin. Itong kung ano mang magiging desisyon ko po, para po ito sa sambayan ng Pilipino na matagal nang umaasa, naghahangad ng kaginhawaan sa buhay. I wanted to find out from you, Senator, what was your revelation or realization after that fight of yours with UGAS? After that fight, I realized everything that, I'm not young anymore, like what I feel before when I was early 20s, na kaya ko lang, ganyan. But, sometimes you have to think about, you have to consider also your age na ilang taon na ako ngayon, 42 na, not like before. Minsan talaga yung mind natin malakas, but yung response ng katawan hindi ganon katulad ng pag-iisip. Pero lumabas nga po yung storya that a possibility of a rematch with UGAS in January. And I also read na open po si UGAS dito. Ano ho ba ang palagay nyo ngayon, yung chances na matutuloy ito?
Yan ay kung maisipan kong mag-continue ng boxing, but right now hindi ko muna isipin yung boxing. Wala mo ng boxing sa isipan ko ngayon. Ang focus ko ngayon yung sa pagsiservisyo ko sa taong bayan, yung commitment ko sa taong bayan, at sa paraan makatulong ako sa taong bayan. Ano yung mga magandang plano natin para sa bansa natin. Nakausap ko si Congressman Puentevilla kahapon. Nandyan din po siya sa LA. At sabi nga niya sa akin, tumawag ka daw sa kanya 2 a.m. the other day. Buti na lang daw gising pa siya. At sabi mo nga daw sa kanya, it's a go. Pero yung official announcement will come in a month. So I wanted to ask you if you can confirm this, na sinabi niyo nga kay Congressman Puentevilla, it's a go at 2 a.m. I am going to make a final announcement if I'm going to post through to run as president or not. Marami akong kinoconsider din. Yun ang una, yung pamilya ko at yung mga kasama ko na pwedeng magbigay ng advice. But sa puso ko, nandyan yung talagang willingness, nandyan yung puso ko, yung pagmamahal ko sa taong bayan, na naawa ko sa bawat pamilya, bawat tao na nahihirapan at nagdurusa na matagal na. Yan po ang iniisip ko rin, at sa aking pagtitraining dito sa Los Angeles, nakagawa po ako ng napakagandang solusyon para sa ating bansa. Ito sigurong solusyon na ito ay papaalam ko sa taong bayan kung napakaganda po talaga. Kung ito ay magawa sa Pilipinas, uunlad po tayo, at unang-una na diyan yung pangarap ko na makita yung mga kawatan sa gobyerno na makulong. Makita sila sa kulungan na sama-sama dahil sila ang kanser sila ang nagpapahirap sa ating bayan. Ang korupsyon ay ang kanser ng ating bayan. So, ang paulit-ulit nyo nga po sinasabi, the first agenda is to stop corruption. Ano po? Sabi nyo din po sa interview, kahit po kayo, ang laki ng binabayad nyo bilang buwis dito po sa ating bayan. Tapos sabi nyo nga, ninanakaw lang to dahil sa corruption. Gaano ho ba sa inyong palagay katindi ang corruption ngayon sa bayan natin? Alam niyo po, kung i-explain po natin talagang na napakatindi po ng corruption sa atin. At yan po ay inamin din naman ng ating Pangulo na grabe talaga ang corruption ng ating bansa. At totoo po yan. Totoo po yan na talagang ang corruption sa ating bansa ay systemic na po. Sa nakikita ko po, wala po tayong magandang kinabukasan kung patuloy at hahayaan natin na ganito ang gagawin ng mga karamihan sa mga nandyan sa gobyerno. Hindi po, nandito ako hindi para sumikat o magkaroon ng posisyon. Wala po. Ang gusto ko lang po, maiayos ang bansa natin. Hindi ko inahangad na magkaroon ng posisyon sa ating gobyerno pag naayos na natin lahat. Basta makita ko lang sa kulungan ang mga daan-daang kawatan dyan sa gobyerno o abot pa ng 1,000. Pwede na po akong umayaw sa politika. Makita ko lang Senator, po na mabigyan ng hustisya ang aking mga kasama na naghihirap kung saan ako nanggaling. Kayo po, naiisip nyo na po sino tong mga kawatan na ito. Meron na ho kayong mga pangalan na nasa isip ninyo na involved in corruption. Na sakaling tumakbo kayo at manalo kayo ay gusto nyong paimbestigahan at ipakulong. Ayaw ko pong magbigay ng conclusion kasi may kailangan din po nating sumunod sa batas natin, sa constitution natin. Ano po 'yan? Article 3 Section 1 na no person shall be deprived life, liberty, property without due process. No shall any person be denied of equal protection of the law. So bigyan po natin sila ng lahat. May karapatan para idipinsa ang sarili. Pero pag talagang napatunayan ng ating hukuman na sila ay nagkasala, yan po ay gusto ko silang makita sa kulungan. Makita na magsama-sama, mabigyan ng hustisya ang mga mahihirap na tao.
Of course, there is due process. We understand that, no? Ang tanong ko po, Senator, kayo po, in your mind, alam niyo po sino po itong mga corrupt na opisyal? Even if there will obviously be due process, meron na you have identified who these people are. Ayaw ko pong mag-mention pero mayroon po ako sa isipan ko, sa puso ko. Pero katulad ng sinabi ko, ayaw kong magusga na hindi pa napatunayan. Presumption of innocent until proven guilty. We cannot judge a person. Meron pong panig na nagsabi kayong may corruption pero wala naman kayong pinakitang ebidensya. Pagbalik niyo ho ba, ay ipapakita niyo na at isisiwalat ninyo itong ebidensyang nakalap ninyo? Wala pong problema kung kailangan ko pang ipakita o hindi na. Pero ito po, pwede po ako magpakita. Ipakita ko po kahit video at saka audio recording. Wala pong problema yan. Nakita naman po natin kung ano yung nilabas ng COA. Commission on Audit na po yan. Kung ano yung mga nilalabas nila na audit report. At hindi naman po siguro natin pwedeng diktahan, no, ang COA at sabihin nagsisinungaling ang COA. Hindi po naman siguro natin pwedeng ganyan dahil ginagampanan lamang nila ang kanilang tungkulin para sa bayan. So kung kayo po maging presidente, tumakbo kayo, manalo kayo, you will support mga findings ng COA kahit po ito ay hindi, sabihin natin, lumabas na hindi maganda para sa mga departamento sa ilalim po ng inyong pamumuno sakaling tumakbo at manalo kayo? Alalahanin po natin, lagi po akong nagtitiwala sa COA dahil ang COA hindi naman po naglalabas ng findings na hindi kumpleto yung mga ebidensya nila at yung mga papilis. Nilalabas lang po lamang nila according sa mga papilis na nandyan sa kanila. Okay. At Senator, actually po, kung titingnan natin, mandated ang COA na maglabas every June 30 ng report. Maliit na nga sila naglabas July 30 na yata sila naglabas. So, siguro, maintindihan natin, baka binigyan pa ng pagkataon yung mga ahensya ng ating gobyerno para magsumiti ng karagdagang mga papeles para yung hinahanap, yung requirements ng Commission on Audit. I wanted to also ask you, and just quite frankly, sir, no, yung hubang posibilidad na pagtakbo bilang Vice President, open ho ba kayo doon? Madaling mag-announce kung anong posisyon ang takbuhan. Madali na lang yan. Kaya kinukonsidera ko yan kung anong takbuhan ko, kung tutuloy pa ako sa pagiging politiko o hindi na. Nandyan pa rin po yan. Nandyan din yung ayaw na ako. Nandyan pa rin po yung kung tutuloy ako sa pagkapangulo or babalik ako sa Senado or hindi na ako tatakbo hindi na ako papasok sa politika. Sabi nila, they have reached out to you para daw sumali kayo sa kanila at pangunahan ang kanilang Senate slate. Natanggap nyo na ho ba ito at bukas ho ba kayo dito? Alam niyo po, katulad ng sinasabi ko, wala akong problema makisama sa kahit kanino man basta suportado ang aking programa, ang aking iniisip na ipakulong lahat ng mga kawatan sa gobyerno, sugpuin lahat, i-stop ang korupsyon at magtulungan para sa paglago ng ekonomiya natin. Mabigyan ng trabaho ang bawat Pilipino, mabigyan ng sariling tahanan ang bawat pamilya na walang tahanan. Yun po, at mabigyan ng sustainable livelihood ang bawat pamilya na nangailangan ng income para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi lang po yan, marami po yan. 22 rounds priority agenda of Manny Pacquiao for the country. Senator, let me repeat my question. Ang sabi po ng CUSI Group, nag-reach out na daw sila sa iyo para tumakbo kayo bilang senador. Ang tanong ko po, natanggap niyo na ho ba itong offer ng CUSI Group na tumakbo kayong senador sa ilalim ng PDP laban? Alam na po, wala po akong nakausap kahit isa o ano man at hindi pa po ako nag-desisyon. Hindi pa po nila alam kung anong takbuhan ko. Either tatakbo ako ng Pangulo or magbalik sa Senado or kakalas na ako sa gobyerno, kakalas na ako sa pagiging public servant.